Again, welcome to our international worship service, and I'm so happy to share to you to our topic tonight, the parable of the sower. It's about cultivating a receptive heart. The first question is why Jesus used the parable. So, nung ako po yung unang mag-aral ng Bible, sabi ko, bakit kaya our Lord Jesus, hindi niya sinabi na payak, but niya ginamit ang parable? These things nais ko pong isagutin bago po tayo. Ibahagi ko sa inyo ang the parable of the soul. Unang bagay, isinimplify po ng ating Panginoon Kristo ang message. Ito po ay magbigay po sa atin ng mas malalim spiritual and moral value at hayaan po ang bawat isa sa atin na magkaroon po ng pag-iisip. Unawaan po na mas malalim ang mensahe. Kasi po kung isusulat po, ituturo po lahat ito isa-isa, napakahaba. So iniwanan po niya tayo ng idea dahil alam po ng Diyos na tayo po nilikha na kawangis niya, may kakayahan tayo na mag-interpret nito. But to interpret this, we need the Holy Spirit. Ikalawang dahilan is engagement. Ito pong istorya na to is capture attention and stimulate interest. So kapag narinig po natin ang parable like the parable of the prodigal son, bakit kaya? So nagbibigay po ito sa atin ng attention and stimulate interest sa pamagitan po ng parable. Gusto niyo po yung kanyang mga listeners ma-encourage na mag-isip critically and reflect the meaning behind the narratives. So hindi ang ibig sabihin po dito is a pure word. So kapag narinig niyo po ito kagaya po ng kumuha kayo ng isang maliit pero pag binuksan niyo po ito talaga pong malaki kung ipapaliwanag po ay hindi po kayang isulat lahat upang mailapat po sa different culture, different tradition, and ang tao po ay binigyan po niya ng pagkakataon na makapag-isip pa rin. So ikatlong bagay, bakit? So encourage po of reflection. So pag narinig niyo po itong parable, hindi po sapat ngayon na narinig niyo, kundi kailangan po magkaroon tayong interest sa puso natin na ano nga ba yun? Magkikikin po yung katalinuhan sa atin. So magkakaroon tayo ng interest na basahin and bulay-bulayin. Yun po yung purpose bakit parable po ang kanyang ginamit. Hindi lang po personal mag-reflect po at ma-process po natin yung pong atin pong personal insight. So iba-iba po kasi po ang pagkaunawa po ng tao. Magkaroon po ng personal insight and malalim na pagkaunawa sa mga spiritual na bagay. Apat ay sa teaching in context. So makita po natin dito na ang parable po ay nagbibigay po sa atin po ng experience sa pang-araw-araw nating buhay sa pamagitan po ng paglalapat po ng kwento na naayon sa ating mga trabaho, social situation, and makontextualize po natin ang lesson na applicable po and reliable. Kasi magkaiba po ang pagtanggap ng tao. Hindi po lahat ng tao nakarinig ay nakakaunawa. Hindi lahat na nakakaunawa ay ginagawa. Hindi lahat ng gumagawa ay nagtatagumpay. Kaya out of 4 na nakinig, kalimitan po at sinabi po ito, isa lang halos yung nagtatagumpay at nakakaunawa. Disguise the meaning. Kasi nga maraming gusto pong makinig, pero wala silang, gusto lang nilang tumalino. Ganun. Gusto nilang magamit lang kung saan. Kaya iniwasan ng ating Panginoon Kristo na ipaliwanag at hinayaan niya na ang tao ay mapuspos ng espiritu at yun lang mga puspos ng espiritu ang makakatanggap ng revelation. So disguise the meaning. Ano po? So kasi marami pong matatalino na gusto lang ay matuto, gusto lang magyabang, gusto lang ipakita na sila'y may alam. Para mag-align po ito sa mga ideas, makuha po natin po yung tinatawag na discerning spirit
Isinasabi po dito po sa Matthew chapter 13 verse 10 to 17. So yun po yung maiwasan po yung paggamit ng mga tao po na talino pero hindi naman po namumuhay ayon sa kanyang kalooban. Another is, meron po itong moral instruction. Dito po ay pinakikita po ng Diyos sa atin yung moral lesson, ethical behavior. Sinasabi po niya sa makikinig o patungkol po dun sa justice and righteousness. Parable, Good Samaritan, makita niyo po, in-illustrate po niya yung pag-ibig, kahabagan sa beyond cultural boundaries. Yun po yung mga dahilan bakit parable, and magtataka kayo na yun po ay nakapokus po kami sa pagtuturo po sa inyo ng parable ng ibig. Pag narinig niyo po ito, hindi sapat na narinig niyo lang. Gawin ninyo, nagbibigay po ito ng chance sa atin na mag-isip, maglapat ng sariling interpretasyon na ayon sa ating buhay. Dahil kasi nga po pag nag-preach po, hindi po lahat angkop dun sa nakikinig. Sabihin nito, we need the Holy Spirit. So get ready at umpisahan po natin ang parable. I hope na sa pagkatapos ninyong marinig ito ay lagi po ninyong babasahin. Yan po yung purpose ng parable. Topic, the parable of the sower. Get ready. So ito po yung paglilinang sa isang pusong tumatanggap. So kung nyo mapapansin, the same preaching, same attendees, same preacher, pero magkakaiba po ang resulta. Meron pong nakinig, nagtagumpay. Bakit yung iba nakinig na iba hindi? Meron bang nakinig pero nabago ang buhay? Pero bakit ibang nakinig, hindi nabago buhay, yun pa rin. So nakita ninyo po. So dito nakikita ninyo po kung ano nga ba ang ating gagawin. So sa paghahayag ko sa inyo, malalaman po natin anong klaseng puso meron tayo. Yan po yung klase ng lupa na sinasabi dito sa parable of the sower. So kung inyong mapapansin, bago natin basahin ang teksto sa English or sa Tagalog, ay nais ko po lang bigyan kayo ng isang halimbawa patungkol po sa isang magsasaka. Sa isang magsasaka, makapansin niyo po, pareho ang binhi, pareho po yung iisa po yung nagtatanim, Magkakaiba po ang resulta ng bunga. Bakit kaya? So ito po depende dun sa lupa na pinagtaniman. At ngayon tatalakayin ko sa inyo po, anong klaseng lupa or anong klaseng puso meron ka na pagtataniman ng salita ng Diyos. Basahin po natin ang Matthew chapter 13 verse 1 to 9. Sa Tagalog po muna natin basahin po. Sa mabuting balita, magandang balita, ang talinhaga tungkol sa maghahasik. So nakita ninyo po, isang talinhaga. Kung ding araw nito, si Jesus ay lumabas ng bahay at naupo sa tabi ng lawa. Sinasabi po dito, dahil sa dami ng taong lumapit sa kanya, sumakay siya sa isang bangka at doon naupo. Tumayo naman sa dalampasigan ang mga tao. Sila'y tinuruan niya ng maraming bagay sa pamagitan ng talinhaga. So, ibig tinuturuan niya tayo dahil siya po ay hindi niya kaya pong isa-isahin yung puso ng tao. Para maunawaan nila, nagbigay siya ng talinhaga at tayo po ang mag-i-interpret. So, isa pong malaking challenge po sa atin, So, hindi sapat po na makikinig lang ko kayo ngayon, babasahin niyo po, and then maglalagay po sa ating puso yung interest na ito po ay bulay-bulayan. Sabi dito, ganito ang sinabi niya, may isang magsasakang lumabas upang maghasik. Sa kanyang paghasik ay may mga binhing na laglag sa tabi ng daan. Dumating ang mga ibon at tinuka ang mga iyon. May mga binhi namang nalaglag sa matatabang lupa dahil manipis lang ang lupa roon, sumibol agad ang mga binhi, ngunit natuyo. Natuyo agad ang mga ito nang mabilad sa matinding init ng araw, palibhas ay mababaw ang ugat. May mga binhi namang nalaglag
sa may matinik na halaman. Lumago ang mga halaman, matitinik at sinakal ang mga ito at ang mga binhing tumubo doon. Ngunit ang mga binhing nasik sa matabang lupa ay namunga. May tig 100, may tig 60, at may tig 30. Makinig ang may pandinig. So ito po yung napakagandang challenge po sa buhay ng bawat isa sa atin. Now, let's go to our topic. No? Dahil ang aking sabi po sa inyo, ang parable ay sumisimbolo po ito sa magtatanim, the sower, which is the generosity of God. So, the sower, ito po yung Diyos. Okay. Ito po yung karakter na nirepresent ng Diyos, na ang salita po ng Diyos ay nihahayag sa lahat ng mga tao, para sa lahat ng tao. Hindi po God is no respecter of persons. Hindi po ito limited sa isang barangay, hindi ito limited po sa isang tao, kundi ito po ay ibinigay po bilang generosity, acknowledge that His message is meant for all. So, ibig sabihin, ang message po ay para sa lahat. Yung ipinapaabot po ng parable sa ating buhay, paano nga po natin gagawin? Ang gospel po ay kailangan i-share po natin bilang respond po natin. That is our responsibility, na tayo po lahat ay kailangan po maging sower. So God gave a seed to the sower and bread to the eater. Natanda, bread, seed to the sower, and bread to the eater. God always provide. Ikalawang bagay po na kailangan pong unawa po natin ngayon ay the seed. So una, the sower. Ikalawa, the seed. Ano nga ba yung seed? Seed is the Word of God. Yun po yung Word of God. Napapansin po natin, napaka makapangyarihan po ng Word of God, na kapag natanim po sa tamang taniman, ito po'y namumunga. Pero pag natanim po sa isang puso na hindi po handang tumanggap, ay may tatlong klase ng puso na hindi po nakikinabang. Iisa lang po kasi ang nakita po natin, sinasabi na ating Panginoon Kristo dito, na mamumunga. The seed is the Word of God. No, makita po natin na ito pong may full potential po na magbigay ito ng transformation sa ating buhay. So napakalaki po ang magagawa ng Word. Word of God is quick and powerful than any of the two-edged sword, piercing even the dividing asunder between soul and spirit. So, napakahalaga po na maunawaan po natin itong parable na ito. So una, makikita po natin dito yung yun pong sower. Nakita po natin dito po yung seed. At ang ikatlo po ay yung pong the soil. The sower, the seed, and the soil. Tatlong bagay po. Kung inyong mapapansin, ito pong gospel ay nasa sa atin, at ito po ay kailangan po, ang ating responsibilidad ay ating itanim. Kagaya po halimbawa, meron kayong seed sa bahay. So, itinabi nyo lang. Hindi nyo itinanim. So, wala po mayayari sa seed na yon. Kahit po yung tayo marami pong alam na Word of God, marami matalino, pero hindi natin isinishare. So, wala pong halaga yon. Hindi po yun makakabago ng busan. I remember one time na nag-preach po ko, how to change the world. We can change the world beginning with ourselves. But before we sow the seed, kailangan masubukan po na muna natin sa atin. Gaya po ng isang magsasaka. So kumukuha siya ng iba-ibang klase ng seed. So ang ginagawa niya, sinusubukan niya munang itanim. Alin kaya dito yung seed na angkop dito sa aking lupa. So makikita ninyo po, maraming parable siyang sinabi na pwede nating araw-araw ma-apply sa ating buhay. Kapag nagkaroon ng magandang result,
that's the time na pwede mong i-share. Halimbawa ako, nakakuha po ako ng seed. So maganda na po yung aking, itinanin ko, bakit hindi po nag-ayos? So, ang ibig sabihin, wala namang problema dun sa seed. Sa ngayon, walang problema sa seed dahil ang seed is the word of God. Ang may problema, yung taniman. So, let's move on sa number 3. So, una, nakita po natin ng sower, which is God. At tayo po ang gagamitin. Ikalawa, the seed, which is the word of God. Let's move on the soil, the different response. Kung inyong babalikan po asawa, just wanna read it in English po sa inyo. Patungkol sa Matthew chapter 1. Okay, so let me go back to our verse. Okay. Mayroong 4 na klase po ng soil. Mayroong 4 na klase ng puso na nasa ating church. Mayroong isang word of God na ipipreach po sa atin. May 4 na resulta na kalalabsan. Ang tanong, sino ka dito? Kung tayo po ay naroon sa 3 klase ng puso na hindi namunga, it's time for us na ating linangin, ating patabain upang ngayong gabi pag natanggap mo, mabibless ka. Kaya mapapansin niyo bakit sa church merong na-bless, merong hindi. Merong nabago ang buhay, merong hindi. Pero dito makikita po natin, out of 4 na nakinig, isa lang bibless. Isa lang yung kayong papayag na kayo po'y kasama dun sa 3. So sabi dito po ay merong 4 na klase ating talakayin, isa-isa, upang maunawaan po natin. Okay, so in English, sabi po dito, the parable of the sower. On the same day, Jesus went out in the house and set the sea, and great multitudes were gathered towards to him, so that he got into the boat and sat, and the whole multitude stood on the shore. Then he spoke many things to them in parable, saying, behold, the sower went out to sow, and as he sowed, some seed fell on the wayside, and birds came and devoured them. Some fell on the stony places where they did not have much earth, and they immediately sprung up because they had no deep on earth. But when the sun was up, they were scorched, and because they had no root, they withered away, and some fell among the thorns, and the thorns sprung up and choked them. But others fell on the good ground and yielded a crop, some 100-fold, some 60, some 30. He who has ear to hear, let him hear. So nakita po natin kung gaano po katalino po ang ating Panginoon Jesucristo patungkol po sa pagtuturo po niya sa atin. So, dito po tayo ngayon sa number 3, the soil, different response. So, una po, ang dapat, sabihin po yung hard soil. So, ang iba po ay nalaglag doon po sa matigas na lupa. So, ano po yung ibig sabihin po natin? Sa ating buhay po ay pumupunta tayo sa church, pero bakit kahit anong preaching ng pastor, hindi tumatalab sa atin? Anong dahilan? Minsan nagagalit tayo pag ririnig natin ng word at minsan, ano po yung matigas na lupa? Yung naiinip ka sa church. Hindi ka interesado. Ang tagal naman. So, ibig sabihin matigas ang puso mo. Ang ganda-ganda ng Word of God, bakit hindi po mapasok? Anong dahilan bakit tumitigas ang puso natin? So, makita po natin sa mga nakaraang mga preaching, bakit tumitigas ang puso ng Israel? Nakarinig sila ng warning, pero hindi nila sinunod. So once nakarinig ka ng Word of God, nagrema sa'yo, tapos hindi ka nag-respond, ito po ay tumitigas. Tapos nakarinig ka ulit sunod na linggo, hindi mo rin ginawa. Patigas ito ng patigas na kahit anong attend mo, walang pumapasok sa iyo sapagkat yun po yung hard soil. Nirepresent po ito ng tao na hindi makaunawa. Kahit matalino siya. Kaya po, ginawa ng ating Panginoon Kristo dahil
upang itong mga matatalinong mga Saduceo, Pariseo, matatalino sila pero hindi nila ginagawa yung word, hindi nila maiintindihan 'to. Kasi 'pag naintindihan nila magagalit sa kanya kaagad and alam niyo na po ang gagawin sa kanya, napakatalino po ng ating Diyos. So kaya po yung Word of God para dun sa mga taong narinig ang Word of God, so narinig po niyo ang buong Old Testament kung regular kayong uma-attend from Genesis up to Malakay, up to the final word, may final word po na yun, tumigas ang puso nila. So ano nangyari? Tumahimik ang Diyos. So then, ang Diyos po yung mahabagin. Kaya pinangako niya yung pagbabalik. Ito po yung mga ano po yung mangyayari sa 'pag nakarinig ka tapos hindi mo ini-apply, so titigas ang puso po natin. Ano po dadating po sa ating buhay yung mga distraction, wala akong time, busy ako, or indifference, yun. Skep Skepticism, so yung bang okey lang, pero wala ho talagang kuwenta sa kanya ang Word of God. So kaya po china-challenge ko po kayo na consider po natin yung pong ating mga puso, ito ba ay matigas? Ano po ating kailangang gawin? Ating buksan po ang ating puso sa pamagitan ng pananalangin, tanggapin po natin yung katotohanan. At ang katotohanan ang magkapalaya sa atin. Yun po yung una. So, ikalawa, yun naman pong napunta sa rocky ground. Yan, mabato. Anong ibig sabihin po nito? Ito rin po isang klase ng attendee sa church na ang ibig sabihin, natanggap po nila yung word. Masaya sila. Pero hindi nagtagal, nawala siya. Sa pagharap po nila sa mga challenges sa buhay, mga trials, wala pong nangyari. So nagkaroon ng trials, hindi nila in-apply. Bigla pong nawala, hindi naman totoo yan. So balik uli sa dating principle niya. Mapapansin niyo po, nakarinig ng Word of God, sayang-sayang ng linggo, pero nung may problema, hindi niya ma-apply. Halimbawa po, nakinig siya ng, okay, I'm blessed na turo patungkol po sa blessing. So tuwan-tuwa, pero nung may problema, hindi niya in-apply. Kasi nga, matigas yung puso niya. Bakit tumigas? Mabato. Marami pong bagay po na pagdating ng mga challenges, so hindi na po apply ang Word of God. So yun po yung sinasabi po dito. Kaya sa ating buhay, napakahalaga po sa atin na i-apply po na establish po natin yung malalim na ugat sa ating pananalangin. So paano gagawin po natin? Kung ganun po ang kalagayan ng puso, magtataka ka, para ho kayo ma-attend, yung kasama mo gumaling, ikaw hindi. Yung kasama mo na-bless, bakit ako hindi? Yung kasama mo maganda ang buhay, bakit ako hindi? And then, magtataka ka. So ito po yung dahilan. Meron tayong tinatawag na hard soil at rocky ground. Napakahalaga po na mai-establish po natin yung atin pong prayer. So anong solusyon? Prayer. Fellowship, strong mentorship. Paghanap po kayo ng magtuturo sa inyo. Invite kayo ng Bible study, group fellowship, encourage ang bawat isa, ma-involve kayo sa mga gawain sa church. Kasi yun po yung magkapalambot ng puso ninyo. Dahil makikita natin na, bakit kaya si brother ay sobrang blessed ngayon? Pareho lang naman kaming na-attend eh. Bakit ako hindi? Ito ang dahilan. Okay? So, ikatlo. Okay. Ikatlo pong klase ng puso. Hindi naman po masyadong mahirap pong unawain na po. Thorny grounds. Ito po yung matinik. So yung pong thorny grounds, so ibig sabihin, ating Tagalogin para lalo tayong mabless. Okay. Yung pong soil na iba't ibang klase. Yan. Una po yung nalaglag sa daan ng matigas na lupa. Ikalawa ay mabatong lupa. Yun po yung klase ng puso po natin. At ang ikatlo po ay yung matinik. So yun po yung dito tayo ngayon sa thorny ground. Ito po yung karinig ng word, pero di nagtagal. Ito po ay
natabunan po ng pag-aalala, deceitfulness, or kayamanan. So natandaan niyo po yan, naging busy siya sa kanyang paghahanap ng pera, pag-aalala, at kung inyo makikita ninyo po, example po natin ay yung tinatawag na modern distraction, technology, consumerism. Ano ibig consumerism? Iba-ibang klase po ng hadlang. Yun yung mga tinik. Ito po yung nagaganap sa ating kapanahonan ngayon. Naging busy, nagkaroon ng problema, may mga difficulty. Ano po ang ating kailangan gawin kung sakaling makita natin ang puso natin ay matinik? So kahit taniman po ng Word of God, wala effect. Kaya uuwi tayo. Masaya tayo sa church pero pag uwi po natin, wala na. So babalik tayo linggo, ganun pa rin. So ang palatandaan nito, hindi ka, dahil kapag parable ang narinig mo, gusto mo may ka-sharing, oy, punta ko sa inyo, kasi naman natin ito yung takapik na to. So, magkakaroon kayo ng fellowship. And then, hindi ka pa, dahil mayroong idea na gusto mong ilapat dun sa iyong buhay para maayos, so attend ka ng prayer meeting. Maka-attend ka ng prayer meeting para maitaas, mabago naman ang puso ko. Hindi pa rin yun. So, maka-attend kaya ng all night. Dun, alam ko na mababagong buhay ko dun. So, yun po yung purpose ng parable para ma-encourage tayo na ma-involve tayo dun sa church activities dahil dun ka makakakuha ng idea and then makipag-fellowship ka sa mga taong nagtatagumpay. Makapag-fellowship ka sa mga taong mayroong mga testimony. Kaya po sa collective prayer meeting, na-encourage tayo dahil kung bakit siya nagtagumpay, bakit, ito pala yung ginawa niya. So, dahil doon, pagdating mo ng linggo, ang iyong puso ay ito na pong good soil. Okay? So, kaya ni-encourage ko po ang bawat isa na i-prioritize, yun po yung maganda, yung atin pong narinig na preaching patungkol po sa book of sa mga minor prophet, yung priority. Ano ba yung priority mo sa iyong buhay? If you wanna change your life, change your priority. So, our relationship with God above worldly concern. So, yun po yung pinakamahalaga. Yung ating relasyon sa ating Diyos. Kamusta nag-relasyon mo sa ating Diyos? Encourage ko kayo po na masimplify yung buhay po natin sa makapag-set aside tayo ng time for prayer and reflection. There are times sa buhay po natin na sobrang busy na tayo. Wala na tayong time para reviewin natin ang ating sarili. Wala tayong time para maglinis po ng ating buhay. Lalo tigit tayo po. Tayo ginagamit ng Lord. Tayo pong mga Christian. At kung yung maalala, kapag tayo ginamit, nadudumihan. Kapag tayo ay ginamit, nanghihina tayo. So, kailangan nating ma-recharge, kailangan nating malinis. The same is true kapag gumamit ka ng plato, kutsara, kaldero. Kailangan linisin natin pagkatapos. Kasi hindi mo naman din gagamitin pag hindi mo nililinis. Kagaya ng sasakyan, kapag ginamit po natin, kailangan po nating linisin or i-empower po natin, i-charge po natin. Gaya ng ating cellphone, pag ginamit mo, hindi naman po lagi magagamit siya pag hindi mo i-recharge. The same is true in our life. Kailangan natin ng prayer. Kaya ang pinaka-focus po talaga ng mensahe po dito sa parable is yung priority. What is your priority? So, ang mahalaga po natin is yung relasyon po natin, yung ating pananampalataya, at manatili tayong malinis. Anong gagawin? Kaya ang ating Panginoon Kristo, nung siya po ay ginagamit ng Ama, hindi po siya pwedeng hindi mananalangin at magkapalinis at magkaparecharge sa Lord. So yun po yung sikreto niya. Kaya sa ating buhay, kung gusto nating maging good soil po tayo, ito po ang ating gawin. So magkaroon tayo ng time, set aside time for prayer and reflection. So that every time na tayo lalapit sa Lord, Lord, ang tigas ng puso ko. Bakit kaya hindi ako nabibless? Bakit kaya hindi nababago ang aking ugali? Bakit kaya ganun pa din? Hindi ko mapigil ang sarili ko. So sabi ko, kapatid,
wrong priority. Hindi nakapokus ka dun sa relasyon, hindi ka nakapokus tayo dun sa world, yung business, isang malaking paghamon sa bawat isa sa atin na nakikinig. Kung gusto nating mabless, gustong mabago ang buhay, gustong magkaroon ng kapayapaan, magkaroon ng financial freedom, set aside time for prayer and reflection. Now, kung sa inyong mga churches, wala kayo pong wala kayong time na umattend ng prayer meeting, collective, all night, revival. So meron po tayong prayer house na anytime pwede kayong pumunta doon. Pumunta kayo doon, makapag-sharing kayo and then mag-pray. So doon nyo i-interpret, makikita yung sarili mo, ay nakakahiya ako naman pala'y kulang na kulang. So ipapakita doon ng Lord kung sino tayo, ano yung pagkukulang po natin, anong kailangan natin gawin. Keep in mind, give time sa Lord. So now, let's go to the final one. The good soil. Oh, wow, hallelujah. Alam ko na tayo yun. Tayo po ngayon ay good soil na. Sabi mo sa katabi, good soil na tayo. So, ano po yung good soil? Receptive heart that hears, understand, and practice a crop of spiritual fruit. Pakaganda po natin. So, Tagalogin natin para pusong tumatanggap, nakikinig, nakakaunawa, at nagbubunga ng bungang spiritual. Yun po yung matabang. Ako ba ito? Yung bang aking puso ay tumatanggap, nakakaunawa ba? At nagbubunga ba? Kung hindi, hindi po tayo mabuting. Linangin po natin sa pamagitan ng pananalangin. Yun po yan. Ano po yung kagaya po nito? So kaya sa ating hilingin natin ang sa Diyos or gawin po natin na tayo po ay mag-reflect sa ating spiritual fruitfulness. Tingnan po natin po, namumunga ba ako? Ako ba ay nagiging mabuting halimbawa sa church? Nakikita ba sa akin ang buhay si Kristo? Yun po yung tanong. Ikaw ba'y magalitin? Ikaw ba'y mainipin? Ikaw ba'y tamad? So, hindi ka mabuting taniman. Kasi hindi pwedeng itanim ang Word of God sa pusong may galit, may puot, may hinanakit, may jealous. So, yung pong lahat ng bagay na yan ay nililinis. Kagaya po ng isang farmer. Ang lupa bago taniman, ito po ay may paghahanda, may paglilinis, and may tamang panahon ng pagtatanim. Yan po yung napakahalaga. Para sa bawat isa, para ma-apply po natin sa atin pong buhay, tingnan po natin kung ang mga bagay pong ito ay nagaganap sa atin. Kung hindi, give time. Mayroong priority po tayo. So it's time for us na kung ano mang kalagayan natin, ang ating mga puso ay stony ground or thorny ground, rocky ground. Kapatid, kaibigan, it's time for us na sa oras pong ito is time para linangin po natin ang ating puso. Linangin po natin upang ito maging handang tumanggap sa salita ng Diyos at mamunga at maging buhay tayong patotoo sa buong. Paano ang ating gagawin? Paano nga natin lilinangin po ang ating puso? So ang bawat isa po sa atin ay tingnan po natin ano ba ang kondisyon ng puso ko. So ko ang prayer. Ano ba ang dapat kong gawin upang ito po ay maging receptive heart sa ating pang-araw-araw na buhay? So, number 1, daily time in God's Word. So, lagi po tayo dapat araw-araw na oras sa salita ng Diyos. Kailangan araw-araw meron po tayong time na basahin ang salita ng Diyos. Kaya po, parable, madali po niyong tandaan. Parable of Good Samaritan. Oo nga, no? Nagdadrive ka, bakit nga ba yung iba'y tumubo, ang iba'y hindi, ang iba ay namunga ng 100. Madali pong tandaan, yun po yung purpose.
kwento kasi kwento, hindi po siya teaching na complicated. So, maalala niyo po. So, get ready po dahil tatalakayin po namin sa inyo with all the pastors. At ito po, next week, i-contextualize po ito na inyong mga pastor depende sa pangangailangan ninyo. Kaya I please like in general upang magkaroon kayo ng idea. And then your pastor, alam ko ang anong buhay mo, anong status mo, napapollow up kayo, nagka-Bible study, alam niya kung paano ilalapat sa inyo at magiging effective ang parable na ito. At merong pagkakataon kayo magtanong sa kanya sa Bible study, prayer meeting, all-night prayer meeting, lahat po'y ginawa na ng Diyos. At kung hindi ka pa maka-attend diyan sa local, ay go online. Meron tayong international service, meron tayong local service. So wala ka nang masasabi. So, number 1, practical step. Daily time in God's Word. Okay? Number 2, active participation in church and community. Hindi po tayo dapat attendance lang. Kailangan maging active po tayo. O kung mayroong gawain, Pastor, may gawain ba ngayon? So magkakaroon ka ng idea, oo, gusto kong makarinig ng testimony, gusto kong makita ano bang ginagawa nila, bakit si sister ay ang laki-laki ng income? Bakit si sister ay ah, ang saya-saya ng buhay niya, bakit kaya ako kahirap-hirap? So makita po natin. So hindi lang po, kailangan po natin active participation in church and community. Okay? So, number 3, accountability and fellowship with other believers. Yun po yung sinasabi. Pananagutan, pakikisama sa ibang mananampalataya. Huwag tayo maging selfish na kailangan po tayo po ay meron pong accountability, makapag-fellowship po tayo. Give time, huwag lang puro trabaho, puro sarili. At ito po yung practical step upang malinang po natin ang puso natin upang maging receptive heart. Ito po yung purpose ng mensahe po natin na to. Ngayon, ang bawat isa po sa atin is darako po tayo sa pananalangin. And then sa lahat ng mga may pusong bato, pusong matigas, pusong matinik, ay bigyan ko ng pagkakataon na muli ay palambutin natin ang puso natin sa pamamagitan ng pagbibigay nito at pagsusuko ng ating buhay sa ating Panginoon. Kung ikaw ay bagong Kristiyano, gusto mong mabago ang buhay, so it is time for us na tayo lumapit sa ating bilang review po sa atin ang ating itinuro about the sower. The sower ay ito po isa pong generosity na may kinalaman po dun po sa seed, and ang kailangan po ay kailangan po natin ng good soil. Kapag good seed, kailangan natin ng good soil. Kailangan maayos po yung puso natin bago tayo pumunta sa church. Kaya po, huwag kayo pong papalate sa church kasi nga po kung di ayos ang puso natin pagpunta sa church, meron tayong praise and worship. That's the time na bababa ang Spirit ng Diyos, ipiprepare ang puso natin upang receptive, and then pag please ng pastor, shoot po sa atin. So kaya po, hindi lang po ang bawat sa atin ay recipient of word, but active participate in spreading and nurturing it. So hindi lang po tayo tagapakinig, kailangan tayo po ay maging bahagi, maging active participant po tayo ng paghahayag ng salita ng Diyos. Sabi ng Lord, make them disciple. Hindi kayo mananatiling attendees, kundi one day kayo po ay isang Bible teacher, isa pong pastor, isang missionary, or missionary partner. Kailangan po natin ng missionary partner. Kailangan po natin ng supporter. Kailangan din natin ng missionary. Kaya this time, darako po tayo sa pananalangin. So kung naunawaan po natin ang parable, so ito po ay kwento na madadala po natin anywhere, anytime, at magkakaroon tayo ng pagkakataon na mag-reflect
mag-analyze at isang kauhawan na pumunta ka sa Bible study, prayer meeting dahil naghahanap ka ng interpretasyon at paano nga ba natin i-apply sa ating buhay. Kung ito'y nagbigay sa iyo ng isa pong magandang daan upang mabago ang iyong buhay. So, mag-umpisa po tayo sa pananalangin. Ibalik po natin ang ating time na i-prioritize po natin ating Diyos at ang pananalangin. Kaya this time, sa lahat po na gustong mabago ang buhay, sa lahat ng gustong pagpalain, sa lahat ng gusto po na magkaroon ng kapayapaan, inaanyahan ko po na sumabay kayo sa aking panalangin at isang panalangin na pagtanggap kung sino tayo at pantanggap sa ating Panginoon Kristo bilang Diyos at tagapagligtas. Itaas po natin ating mga kamay at sa sumunod kayo sa isang panalangin, gawin nating panalangin na mula sa ating puso. Sabitin ang ating labi at sumunod kayo sa panalangin. Amang banal, sa pangalan ni Kristo Jesus, nagkapasalamat ako sa iyo na narinig ko ang parable na ito. Inaamin ko, ako hindi naging mabuting lupa. Hindi ako naging mabuting taniman ng iyong salita. Sa oras nito, lumalapit ako sa iyo. Linisin mo po ako sa lahat ng aking karumihan, kasalanan, tawad sa mga araw na nakaraan na nasayang sa aking buhay. Patawarin mo ako sa lahat ng aking naisip, na salita at nagawa laban sa iyo. Pinatatawad ko din ang mga tao na nagkasala sa akin tulad ng ginawa mo pagkapatawad sa akin. Tinatanggap kita bilang sariling Diyos ko at tagapagligtas. Baguhin mo po ako sa aking masama ugali. O nawa ang maghari sa akin. Tulungan mo po ako na maging mabuting taniman ng iyong salita. Ibaba niyo na po inyong kamay, ako naman na dakilang Ama. Maraming salamat sa iyong mga anak na kaunawa, nakarinig. Ang dalangin ko, isulat mo kanilang pangalan sa aklat ng buhay. Huwag mong hayaang mapawi yun hanggang sa iyong muling pagkabalik. Ang dalangin ko, huwag mo silang iharap sa mahigpit na pagsubok, kundi ilayo mo sila sa masama. For thine is the kingdom, thy power, thy glory forever and ever. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. More blessing. God bless. Shalom.